Ang bawat sulok ng mansyon ng mga Del Tierro ay sumisigaw ng karangyaan, ngunit ang katahimikan sa loob nito ay kasing lamig ng marmol na sahig na tinatapakan. Sa pasilyo ng ikalawang palapag, sa labas mismo ng isang pintong gawa sa mahogany, ang katahimikang iyon ay binasag ng isang tinig na sintalas ng bubog. 2 linggo na Catherine. 2 linggo nang nagpapakamatay sa gutom ang apo ko sa loob ng kwartong yan at wala ka pa ring ginagawa. Si Doña Imelda Del Tierro, nakabestidang itim na may perlas sa leeg, ay nakatayo na. Parang isang reyna, ang bawat salita niya ay isang latigo na humahampas sa kaharap. Ang mga mata niya sa kabila ng edad ay matalim at puno ng panunumbat. Si Catherine, ang manugang niya, ay nakayuko sa harap ng isang food trolley na may lamang mamahaling pagkain. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaayos ang takip na pilak sa ibabaw ng sopas. Inapakiusap po, ginagawa ko na ang lahat. Halos pabulong niyang sagot. Ang kanyang designer na damit ay tila isang kasuotan na hindi angkop sa bigat ng kanyang kaluluwa. Lahat tumawa ng mapakla si Doña Imelda. Ang pagtawag sa pinakamahuhusay na doktor na walang naman palang silbi. Ang pag-iyak mo sa gabi na akala mo'y walang nakakarinig. Kasalanan mo ito. Mulat sa pool sinabi ko na kay John na hindi ka karapat-dapat para sa kanya. Hindi ka marunong mag-alaga ng pamilya. Tignan mo ngayon ang apo ko. Sa loob ng silid si Zoe, 7 taong gulang, ay nakahiga sa kanyang malaking kama. Narinig niya ang bawat salita. Naramdaman niya ang bawat patak ng kamandag sa boses ng kanyang lola. Hindi siya gumalaw, ngunit sa ilalim ng kanyang mga pilik mata, isang butil ng luha ang dahan-dahang gumulong patungo sa kanyang mamahaling unan. Para sa kanya ang mga salitang iyon ay isa na namang pako na ibinabaon sa kabaong ng kanyang pag-asa. Dahan-dahang itinulak ni Catherine ang pinto. Ang silid ni Zoe ay parang isang panaginip. May mga mural ng mga engkantada, sa pader mga estanting puno ng mga laruang hindi pa nagagalaw, at isang malambot na alpombra na kulay lavender. Ngunit ang lugar na dapat sana'y puno ng tawanan ay balot sa isang nakabibinging kalungkutan. Anak, malamig na tawag ni Catherine, itinutulak ang trolley palapit sa kama. Tignan mo, pinaghanda kita ng paborito mo. Creamy pumpkin soup at French bread. Hindi kumibo si Zoe. Ang kanyang mga mata na dati puno ng kislap ay nakatitig lamang sa kisame. Ang kanyang balat ay halos kasing putla ng kumot at ang maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata ay nagpapatunay sa mga gabing walang tulog at mga araw na walang laman ng tiyan. Naupo si Catherine sa gilid ng kama. Hinaplos niya ang buhok ng anak. Kahit isang subo lang mahal ko. Para kay Mommy. Dahan-dahan ipinikit ni Zoe ang kanyang mga mata. Isang simpleng kilos, ngunit para kay Catherine, ito'y isang pagsara ng pinto. Isang pagtanggi na kasing sakit ng isang sampal. Tumayo si Catherine, nilunok ang luhang nagbabadyang tumulo at marahang itinulak ang trolley palabas ng silid. Ang pagsara ng pinto ay parang isang hatol nag-iiwan kay Zoe sa kanyang ginintuang kulungan. Sa kabilang dulo ng mansyon sa opisina ni John Del Tierro ang hangin ay mas mabigat. Napapaligiran siya ng salamin at bakal tanaw mula sa bintana ang nagkikislapang mga gusali ng Makati na simbolo ng kanyang kapangyarihan. Ngunit ang kapangyarihang yon ay walang silbi ngayon. I don't care if he's the best neurologist in Asia. Sigaw niya sa telepono, ang mga ugat sa kanyang leeg ay halos pumutok. My daughter is dying. Get him on a plane tomorrow or I will buy the entire hospital and fire everyone starting with you. Ibinagsak niya ang telepono nang may malakas na kalabog. Napasabunot siya sa kanyang buhok. Ang perpektong ayos na imahe ay gumuho sa isang iglap. Nagtayo siya ng isang imperyo mula sa wala. Napapayuko niya ang mga kalaban sa negosyo. Kaya niyang kontrolin ang takbo ng merkado sa isang tawag lang. Pero hindi niya kayang pilitin ang sarili niyang anak
na kumain ng kahit isang kutsarang pagkain. Ang impotensyang ito ay isang lason na unti-unting pumapatay sa kanya. Gabi na. Ang buong bahay ay tahimik na muli. Si Catherine ay nakaupo sa kanyang malawak na silid sa harap ng isang salamin na nagpapakita ng isang babaeng pagod at basag. Sa ibabaw ng kanyang vanity table, sa tabi ng mga mamahaling pabango ay isang litrato ng kanilang pamilya, masaya nakangiti sa isang beach sa Palawan. Isang kasinungalingan, isang alaala ng panahong akala niya'y perpekto ang lahat. Alam niyang walang patutunguhan ng mga doktor. Alam niyang walang magagawa ang pera ng kanyang asawa. Ang sakit ni Zoe ay wala sa katawan. Nasa kaluluwa ito, isang kaluluwang nasugatan ng mga bagay na hindi nakikita. Sa isang sulok ng kanyang walk-in closet, kinuha niya ang isang lumang kahon. Mula rito, inilabas niya ang isang maliit at lumang Nokia phone, isang bagay na hindi nababagay sa kanyang modernong buhay. Ito ang kanyang sikretong koneksyon sa kanyang nakaraan sa buhay bago siya naging isang deltiero. Nanginginig ang mga daliri niya habang pinipindot ang mga numero. Pagkatapos ng ilang ring isang boses mula sa kabilang linya ang sumagot. "Hello, Maring Catherine. Ikaw ba yan? Napatawag ka." Humugot ng malalim na hininga, si Catherine tinitiyak na walang sino man ang nakakarinig sa kanya. "Maring Eileen, pasensya na sa abala." Nabasag ang kanyang boses. "Kailangan ko ng tulong mo." "Ano yon, Mare? May problema ba?" Halata ang pag-aalala sa boses ng kaibigan. Tumingin si Catherine. Sa pintuan ng puso niya ay kumakabog. Ito ay isang desperadong hakbang, isang pagsuway sa lahat ng sinabi ng kanyang asawa at biyenan. Ngunit wala na siyang pagpipilian. "Kailangan ko ng isang tao." Pabulong niyang sabi. Hindi nurse, hindi doktor. Huminto siya naghahanap ng tamang salita. "Kailangan ko ng isang taong nakakaintindi. Isang taong marunong mag-alaga, hindi lang ng katawan kundi pati ng puso." "May kilala ka ba, Mare, kahit sino? Kahit gaano pa kahirap ang buhay, basta't may mabuting puso." Isang mahabang katahimikan ang sumunod sa kabilang linya habang sa labas ng bintana ni Catherine, ang mga ilaw ng syudad ay patuloy na kumikinang mga malamig na bituin sa isang kalangitan na walang pakialam. Ang init ng hangin sa loob ng opisina ng prinsipal ay kasing bigat ng kahihiyang nararamdaman ni Rosa. Ang tunog ng lumang electric fan ay tila isang uod na gumagapang sa kanyang tainga habang siya'y nakatayong nakayuko sa harap ng desk na puno ng mga folder. "Aling Rosa, hindi ko na alam ang gagawin sa anak ninyo," sabi ng prinsipal, isang lalaking may manipis na buhok at makapal na salamin habang binubuklat ang record ni Leo. Pang-5 beses na siyang nahuling nagka-cutting classes ngayong buwan. Kahapon nasangkot na naman sa away. Sa isang upuang plastik sa tabi ni Rosa si Leo, 14 anyos at payat. Ngunit may matigas na anyo, ay nakaupong palingon sa bintana, ang panga ay naninigas sa pagpipigil. Tila wala siyang pakialam, ngunit nakita ni Rosa ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay. "Pasensya na po, sir." Pagsasabihan ko po siyang muli. Halos walang tunog na sagot ni Rosa. Ang bawat salita ay parang karayom sa kanyang lalamunan. Ang kahihiyan ay humahalo sa pag-aalala at sa isang pag-ibig na kasing tindi ng kanyang pagod. 2 ang trabaho niya para lang mapag-aral ang mga anak at ang bawat oras na wala siya sa bahay ay isang oras na nawawala rin ang mga anak niya sa kanya. Hindi na sapat ang pangaral, Aling Rosa. Kailangan niya ng gabay, mariing sabi ng principal. Isang suspension na lang at maaari na siyang ma-kick out. Tumango si Rosa, hindi na makatingin pa. "Opo, sir. Gagawan ko po ng paraan." Paglabas nila ng opisina, ang katahimikan sa pagitan nilang mag-ina ay mas maingay pa kaysa sa sigawan ng mga estudyante sa pasilyo. Naglakad sila palabas ng gate ng eskwelahan. Si Leo ay nauuna ng ilang hakbang, isang pader
na naglalakad sa pagitan nila. Nang biglang tumunog ang luma niyang Nokia phone, ang ringtone, isang polyphonic na himig, ay tila galing pa sa ibang panahon. Kinuha niya ito mula sa bulsa ng kanyang duster. Isang hindi pamilyar na numero. "Hello," sagot niya. "Si Rosa Mendez ba ito?" Tanong ng isang babae sa kabilang linya. "Kaibigan ako ni Eileen. Tumawag siya sa akin. May kailangan daw kayo ng trabaho." Napahinto si Rosa sa paglalakad. "Oo po. Ako nga po. Ang pangalan ko ay Catherine. Kailangan ko ng isang kasama sa bahay. Hindi bilang katulong, mas personal, para alagaan ang anak kong babae. Malaki ang sahod, Rosa. Sapat para hindi mo na kailanganin ang dalawang trabaho." Ang puso ni Rosa ay biglang kumabog ng mabilis, isang halo ng pag-asa at pag-aalinlangan. Malaki ang sahod. Ibig sabihin, bayad na matrikula para kay Leo. Mga bagong sapatos para kay Mia. Marahil kaunting kapayapaan ng isip. "Saan po ba yun, ma'am?" Tanong niya habang si Leo ay lumingon, nagtataka sa biglang paghinto ng ina. "Sa Forbes Park." Napakagatlabi si Rosa. Forbes Park. Para itong ibang bansa. Isang lugar na nakikita lang niya sa mga pelikula. "Bukas na bukas, kung maaari ka." Sabi pa ni Catherine, ang boses ay may bahid ng desperasyon. "Ite-text ko sa'yo ang address. Pakiusap, Rosa. Kailangan kita." Kinagabihan ng maliit nilang apartment na may 2 silid ay puno ng amoy ng nilulutong sinigang. Si Mia, ang kanyang 6 na taong gulang na bunso, ay nakaupo sa sahig nagkukulay sa isang lumang libro. Si Leo naman ay nakaupo sa harap ng detubong telebisyon, ngunit ang kanyang mga mata ay pasulyap-sulyap sa ina. "Naiaalis ka raw po?" tanong ni Mia. Ang mga mata ay bilog at puno ng tanong. Hinahalo ni Rosa ang sabaw. Ngumiti siya, isang pilit na ngiti. "May bago lang trabaho si nanay, anak. Sa malayo. Pero uuwi naman ako araw-araw." "Lagi ka namang nasa trabaho, nay." Biglang sabat ni Leo. Hindi inaalis ang tingin sa TV, may pait sa kanyang boses. Ano ang pinagkaiba? Natigilan si Rosa. Ang mga salita ng anak ay tumama na parang sampal. Lumapit siya at naupo sa tabi nito. "Para sa inyo, to anak." Mahinang sabi niya. "Para makapagtapos ka, para mabili ko ang mga gamot sa hika ni Mia. Para magkaroon tayo ng mas maayos na buhay." Tumingin sa kanya si Leo at sa isang saglit na wala ang tigas sa mukha nito at napalitan ng isang lungkot na bihirang ipakita. "Paano kung kailangan ka namin dito?" Hinawakan ni Rosa ang kamay ng anak. Magaspang ito, may mga kalyo ngunit puno ng pagmamahal. "Andito lang si nanay. Kahit gaano kalayo, lagi akong babalik sa inyo. Pangako yan." Kinabukasan, madilim pa, ay gising na si Rosa. 3 bus ang kailangan niyang sakyan. Ang una, isang siksikang bus na bumibiyahe sa EDSA, amoy pawis at usok. Ang pangalawa, isang mas komportableng bus patungo sa Ayala. At ang pangatlo, isang shuttle na pumapasok sa loob mismo ng Forbes Park. Habang ang shuttle ay dahan-dahang tumatakbo sa maluluwang at malilinis na kalye, pakiramdam ni Rosa ay pumasok siya sa ibang mundo. Ang mga bahay ay hindi bahay, kundi mga palasyo na nakatago sa likod ng matataas na pader at naglalakihang mga puno. Walang mga batang naglalaro sa kalye, walang mga tindahan sa kanto, walang ingay ng mga nagtatawa ng kapitbahay. Ang tanging naririnig ay ang huni ng mga ibon at ang marahang ugong ng mga aircon. Bumaba siya sa harap ng isang gate na mas mataas pa sa bahay nila. Gawa ito sa itim na bakal na may mga gintong detalye. Nanginginig ang kamay niya nang pinindot ang intercom. Isang maliit na pinto sa gilid ng malaking gate ang bumukas. Isang babaeng nasa mga 50 anyos, nakasuot ng plansadong uniforme ng katulong at may buhok na nakapusod ng mahigpit ang sumalubong sa kanya. Ang mukha nito ay walang emosyon, ang mga mata ay mapanuri. "Ikaw si Rosa Mendez?" Tanong nito, ang boses ay kasing tigas ng kanyang anyo. "Opo,
Sagot ni Rosa. Ako si Consuelo ang mayordoma, sumunod ka sa akin. Dumaan sila sa isang pasilyo na para sa mga katulong, ngunit kahit ito ay mas malinis at mas makintab pa kaysa sa pangunahing sala ng sinuman. Dinala siya sa kusina, isang kusinang sinlaki ng buong apartment niya, kumpleto sa mga kagamitang hindi pa niya nakikita kailanman. Ang mga patakaran dito ay simple. Simula ni Consuelo habang naglalakad sila. Una, Senyor John, Senyora Catherine, at Senyorita Zoe ang itatawag mo sa kanila. Pangalawa, hindi ka magsasalita, maliban kung kinausap ka. Pangatlo, mananatili ka lang sa kusina at sa mga service area, maliban kung may ipag-uutos. Naiintindihan mo? Tumango si Rosa. Opo. Huminto si Consuelo sa harap ng pinto ng kusina at hinarap si Rosa ng may seryosong tingin. Ang kanyang boses ay bumaba, naging halos isang babala. At ang pinakamahalagang patakaran sa lahat, sabi niya, ang bawat salita ay mabagal at may diin. Huwag na huwag mong gagambalain si Doña Imelda, ang matandang senyora. Siya ang ina ni Senyor John. Iwasan mo siya sa lahat ng oras. Huwag mo siyang tignan sa mata. Huwag mo siyang kausapin. Kung nakita mo siyang dadaan, yumuko ka at magpatuloy sa iyong ginagawa na parang hindi mo siya nakita. Maliwanag? Ang pangalang Doña Imelda ay naiwan sa hangin mabigat at puno ng hindi masabing panganib. Tumango muli si Rosa, ngunit sa pagkakataong ito, isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi lang pala isang batang may sakit ang kailangan niyang alagaan. May isang reyna sa palasyong ito na kailangan niyang iwasan na parang isang salot. Ang hapagkainan ng mga deltiero ay parang isang entablado. Ang mahabang mesa na gawa sa mahogany ay kumikinang sa ilalim ng ilaw mula sa isang dambuhalang chandelier. Ang mga kubyertos ay pilak, ang mga baso ay kristal, at ang pagkain ay tila hango sa isang mamahaling magazine. Ngunit walang kagalakan, walang kwentuhan. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mga plato. Nakatayo si Rosa sa isang sulok ng silid sa tabi ng pinto, patungo sa kusina. Tulad ng iniutos ni Consuelo, ito ang unang pagkakataon na nasaksihan niya ang hapunan ng pamilya. At sa bawat segundong lumilipas, mas nararamdaman niya ang lamig na bumabalot sa lugar. Si John ay nakaupo sa kabisera. Ang atensyon ay nasa kanyang plato at sa cellphone na paminsan-minsan niyang sinusulyapan sa ilalim ng mesa. Si Catherine ay nasa kanyang kanan, halos hindi gumagalaw, tinutusok-tusok lang ang kanyang pagkain. At sa kaliwa ni John, nakaupo si Doña Imelda tuwid na tuwid na parang isang estatwa. Ang bawat kilos ay may kalkuladong bigat. Ang lamb chop ay medyo tuyo. Biglang sabi ni Doña Imelda, hindi nakatingin kanino man, habang pinuputol ang isang piraso ng karne. Marahil ay masyadong matagal sa oven. Hindi umimik si Catherine, ngunit nakita ni Rosa ang paghigpit ng hawak niya sa kanyang tinidor. Noong nakaraang linggo sa isang charity ball, pagpapatuloy ng matanda, ang inihain ay New Zealand lamb. Perpekto ang pagkakaluto. Ang chef mismo ang nagsabi na ang sikreto ay nasa tamang tiyempo at atensyon. Atensyon sa detalye, isang bagay na tila nawawala sa pamamahay na ito. Ang bawat salita ay isang patutsada, isang matalim na bubog na itinutusok sa puso ni Catherine. Tumingin si Doña Imelda sa kanyang manugang sa unang pagkakataon ngayong gabi. Siguro iyan din ang problema sa taas. Kakulangan ng tamang atensyon. Ang isang bata ay parang isang halaman, Catherine. Kung hindi mo didiligan ng tamang pag-aalaga, malalanta ito at mamamatay. Sa wakas ay tumingin si John sa ina, ngunit hindi para ipagtanggol ang asawa. Ma, let's just eat. Ang boses niya ay pagod at iritado. Ngumiti ng manipis si Doña Imelda. Isang ngiti ng tagumpay.
Ibinalik niya ang tingin sa kanyang pagkain. Sinasabi ko lang naman ang totoo, anak. Ang pamilyang ito ay nangangailangan ng isang matibay na kamay. Isang taong alam ang kanyang responsibilidad. Tahimik na lamang na pinanood ni Rosa ang eksena. Naalala niya ang sarili nilang hapagkainan, isang maliit at bilog na mesa na may gasgas kung saan nag-aagawan sa huling piraso ng pritong isda sina Leo at Mia nagtatawanan nagsisigawan. Mahirap sila, ngunit ang kanilang mesa ay puno ng buhay. Ang mesang ito, sa kabila ng lahat ng yaman, ay patay. Pagkatapos ng hapunan habang nagliligpit sa kusina, tinawag siya ni Consuelo. Rosa, ihanda mo ang tray para kay Senyorita Zoe. Utos nito. Narito ang pagkain na inihanda ng chef. Tiyakin mong malinis ang lahat. Maingat na inayos ni Rosa ang tray. Mayroon itong maliit na mangkok ng sinabawang isda kanin na hinulma na parang bituin at hiniwang mga prutas. Perpekto masustansya at walang kaluluwa. Ikaw na ang mag-akyat niyan, sabi ni Consuelo na ikinagulat ni Rosa. Pero hanggang sa pinto ka lang, kumatok ka ilapag mo ang tray sa maliit na mesa sa labas ng pinto at umalis ka kaagad. Huwag kang sisilip. Huwag kang magtatanong. Maliwanag. Opo, sagot ni Rosa habang kinukuha ang tray. Habang paakyat siya sa malawak na hagdanan, ang puso niya ay kumakabog. Dinaanan niya ang mga nakakuwadrong litrato sa pader si Zoe noong sanggol pa tumatawa habang karga ni John. Si Zoe na natututong magbike tinutulungan ni Catherine, isang masayang pamilya sa harap ng isang Christmas tree. Ang mga larawan ay tila mga multo ng isang masayang nakaraan. Nang marating niya ang pinto ng silid ni Zoe, huminto siya. Ang katahimikan mula sa loob ay nakakabingi. Dahan-dahan tulad ng iniutos, kumatok siya ng 3 beses. Senyorita Zoe, ang hapunan niyo po. Mahina niyang sabi, walang sagot. Gaya ng utos, inilapag niya ang tray sa mesang nasa tabi ng pinto. Ngunit bago siya tumalikod, hindi niya napigilan ang sarili. Sumilip siya sa maliit na siwang ng pinto na bahagyang nakaawang. At doon nakita niya ito. Hindi ang buong anyo ni Zoe, kundi isang bahagi lamang, isang braso na nakalabas sa kumot. Isang braso na napakapayat, na tila butot balat na lamang. Ang balat ay maputla, halos sinel-syafaf ng gatas. Ang kamay ay nakakuyom ng bahagya sa ibabaw ng kumot. Walang galaw. Isang matinding kirot ang naramdaman ni Rosa sa kanyang dibdib. Bilang isang ina, ang tanawing iyon ay isang bangungot. Naisip niya ang malulusog na braso ni Mia, ang matitigas na braso ni Leo na laging may galos dahil sa paglalaro. Ang buhay na dumadaloy sa kanyang mga anak ay kabaligtaran ng buhay na unti-unting nawawala sa batang nasa kabilang panig ng pinto. Isang matinding pagnanais na pumasok na yakapin ng bata na sabihing andito ako, ang bumalot sa kanya. Ngunit ang mga bakal na salita ni Consuelo ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Huwag kang sisilip. Huwag kang magtatanong. Pinilit niyang talikuran ng pinto. Ang bawat hakbang pababa sa hagdanan ay parang isang pagkatalo. Dala-dala niya ang imahe ng payat na braso habang pabalik siya sa kusina at nanatili ito sa kanya habang tinatapos niya ang kanyang mga gawain nang walang imik. Ang ingay ng mga mamahaling plato na kanyang hinuhugasan ay hindi kayang tabunan ang katahimikan mula sa silid sa itaas. Nang oras na para siyang umuwi, dumaan siya sa pasilyo ng mga katulong na palabas sa service gate. Ang daan ay nasa gilid ng perpektong hardin ng mansyon. Bawat damo ay magkakasing haba. Bawat bulaklak ay nakatanim sa tamang-tamang ayos. Ngunit sa gilid ng sementadong daanan sa pagitan ng 2 malaking paso, may isang bagay na hindi kabilang. Isang maliit na bulaklak ligaw. Kulay lila ito, matibay na tumutubo sa isang siwang na hindi nito dapat pagtubuan. Isang maliit na simbolo ng katatagan sa gitna ng lahat ng artipisyal na kagandahan. Huminto si Rosa. Tinitigan niya ito. Ito ay isang bulaklak na hindi pinapansin, isang bulaklak na marahil ay bubunutin din
ng hardinero kinaumagahan. Pero buhay ito, totoo ito. Isang ideya, isang mapangahas na ideya ang pumasok sa kanyang isip. Bawal, isang malinaw na paglabag sa mga patakaran. Mapapagalitan siya at baka ito pa ang maging dahilan para mawalan siya ng trabahong kailangang-kailangan niya. Ngunit muling bumalik sa kanyang alaala ang imahe ng payat na braso. Ang batang babae na nakakulong sa kanyang magandang silid ay parang bulaklak ligaw na ito, nag-iisa at nakikipaglaban para mabuhay. Maingat na parang nagnanakaw pinitas ni Rosa ang maliit na bulaklak. Itinago niya ito sa kanyang palad habang nagmamadali siyang bumalik sa loob. Hindi na siya nag-isip. Ang kanyang puso, ang puso ng isang ina, ang siyang nagpapatakbo sa kanyang mga paa. Sa kusina, ang tray ng pagkain ni Zoe ay nakapatong pa rin sa isang mesa, hindi na galaw naghihintay na dalhin sa lababo. Malamig na ang sabaw. Ang kanin ay nagsisimula ng tumigas. Isang larawan ng pagtanggi. Nilapitan ni Rosa ang tray. Nanginginig ang kanyang kamay. Sa tabi ng baso ng orange juice na hindi man lang nabawasan dahan-dahan na parang isang sikreto, inilagay niya ang bulaklak ligaw. Hindi ito enggrande. Hindi ito mamahalin. Isa lang itong maliit na piraso ng buhay mula sa labas, isang kulay sa mundong naging kulay abo. Isang mensaheng walang salita. Isang pag-asa. Mabilis siyang tumalikod at lumabas ng kusina. Habang naglalakad siya papalayo sa mansyon sa ilalim ng dilim ng gabi, hindi niya alam kung ang kanyang ginawa ay isang katapangan o isang malaking kamangmangan. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang gawin yon. Dahil minsan, sa isang mundong puno ng mga patakaran, ang isang maliit na pagsuway na galing sa puso ang siyang tanging paraan para magbigay ng liwanag. Kinaumagahan si Consuelo, ang unang nakarating sa pasilyo ng ikalawang palapag. Ang kanyang mga kilos ay mekanikal at sanay na kukunin ang tray ng pagkaing hindi ginalaw dadalhin sa kusina at itatapon ang lahat. Ngunit nang abutin niya ang tray, napansin niya ang maliit na kulay lila sa tabi ng baso. Kumunot ang noo niya. Hinawakan niya ang bulaklak ligaw sa dalawang daliri na parang isang maruming insekto. Ano ang kalat ito? Bulong niya sa sarili, puno ng iritasyon. Sinong walang mudo ang nag-iwan ng damo rito? Akmang ihuhulog na niya ito sa basurahan na daladala niya nang bumukas ang pinto ng master's bedroom. Lumabas si Catherine, ang muka ay gusot dahil sa kulang sa tulog at puno ng pag-aalala. Consuelo! Senyora, magalang na tugon ni Consuelo habang itinataas ang bulaklak. May nagkalat po sa tray ni Senyorita Zoe. Tiningnan ito ni Catherine. Isa lamang itong ordinaryong bulaklak walang halaga. Hayaan mo na. Itapon mo na lang. Sabi niya ang boses ay pagod. Ngunit bago pa man makakilos si Consuelo, isang mahinang tunog ang narinig nila mula sa loob ng silid ni Zoe. Isang halos hindi marinig na kaluskos na sinundan ng isang mahinang tapik sa pinto. Tok! Tok! Nagkatinginan si Catherine at Consuelo, parehong gulat. Sa loob ng 2 linggo, walang narinig na anumang ingay mula sa loob ng kwartong iyon. Zoe! Nanginginig na tawag ni Catherine, idinidikit ang tainga sa pinto. Isang salita. Mahina garalgal na parang unang beses ginamit sa loob ng mahabang panahon, ngunit malinaw. Akin. Napahawak si Catherine sa kanyang bibig. Ang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang tuwa. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Si Zoe ay nakahiga pa rin nakatalikod, ngunit ang isang payat na braso nito ay nakaunat, ang daliri ay nakaturo sa tray na hawak ni Consuelo, partikular sa bulaklak. Bumuhos ang mga luha sa mata ni Catherine. Hindi ito isang malaking milagro, ngunit ito ay isang senyales, isang maliit na kislap ng liwanag sa isang napakatagal ng kadiliman. Huwag mong itapon, Consuelo. Mabilis niyang utos. Kinuha niya ang bulaklak mula sa kamay ng mayordoma na parang isang hiyas.
Bigyan mo ako ng maliit na baso na may tubig. Bagamat nagtataka sumunod si Consuelo, pumasok si Catherine sa silid. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, ang kilos niya ay hindi puno ng desperasyon, kundi ng isang munting pag-asa. Inilagay niya ang bulaklak ligaw sa baso na may tubig at ipinatong sa bedside table ni Zoe sa lugar kung saan dapat sana ay naroon ang pagkain. Gusto mo ba ito, anak? Mahina niyang tanong. Hindi sumagot si Zoe, ngunit hindi na rin niya muling ipinikit ang kanyang mga mata. Nanatili siyang nakatitig sa maliit na bulaklak na tila ito ang pinakamagandang bagay na nakita niya sa buong buhay niya. Sino ang naglagay nito? Iyon ang tanong sa isip ni Catherine. Tanging siya si Consuelo at ang bagong kasambahay na si Rosa ang humawak sa tray na yon. Hindi ito si Consuelo. Masyado itong mahigpit sa patakaran. At tiyak na hindi siya. Isang tao lang ang natitira. Sa kusina, abala si Rosa sa paghihiwa ng mga gulay para sa tanghalian. Ang puso niya ay kinakabahan. Hinihintay niya anumang oras ang pagtawag ni Consuelo, ang sigawang balita ng kanyang pagkakatanggal. Ngunit ang dumating ay si Catherine. Rosa. Sabi nito, ang boses ay kalmado. Napahinto si Rosa sa ginagawa at napaharap handa na sa pinakamasama. Senyora Catherine. Hindi nagalit si Catherine. Sa halip may isang bagong uri ng tingin sa kanyang mga mata, isang tingin ng masusing pag-aaral. Ikaw ba ang naglagay ng bulaklak sa tray ni Zoe kagabi? Hindi nagsinungaling si Rosa. Yumuko siya ng bahagya. Pasensya na po, senyora. Hindi ko po sinasadya. Nakita ko lang po. At salamat, putol ni Catherine sa kanya. Natigilan si Rosa. Itinaas niya ang kanyang tingin. Po. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, nagpakita siya ng interes sa isang bagay. Sabi ni Catherine, may bahagyang nangiti sa kanyang mga labi. Maari ka bang pumasok sa kanyang silid mamaya para maglinis? Linisin mo lang ang sahig at ang banyo. Huwag mo siyang kakausapin tungkol sa pagkain. Huwag mo siyang pipilitin. Maglinis ka lang. Ang utos na yon ay isang pagtitiwala. Isang pagbubukas ng pinto na dating mahigpit na nakasara. Nang hapong yon dala ang isang timba at basahan nanginginig na pumasok si Rosa sa silid ni Zoe. Ang hangin sa loob ay mabigat at malungkot. Si Zoe ay nakaupo sa kanyang kama, yakap ang kanyang mga tuhod, nakatitig pa rin sa bulaklak na nasa baso. Hindi siya tiningnan ni Zoe nang pumasok si Rosa, at gaya ng bilin, hindi rin nagsalita si Rosa tungkol sa anumang mahalaga. Sinimulan niyang punasan ang sahig sa pinakamalayong sulok ng silid, dahan-dahan, halos walang ingay. Habang naglilinis, nagsimula siyang magsalita na parang kinakausap ang sarili. Ang kanyang boses ay mahina, parang isang bulong ng hangin. Naku, ang anak kong si Leo, sabi niya, habang pinupunasan ang ilalim ng isang estante. Kahapon umuwi na naman na may putik hanggang tuhod. Sabi niya naglaro daw sila ng football, pero alam ko naghabulan lang sila sa pilapil. Ang hirap sawayin, pero pag natutulog naman sa gabi parang isang anghel. Patuloy siya sa pagkukwento. Mga simpleng bagay, mga kwentong walang bigat. Yung bunso ko naman si Mia, mahilig kumanta. Kahit wala sa tono, bahagya siyang natawa. Kahapon, kinanta niya sa akin yung kantang natutunan niya sa eskwela. Tungkol daw sa isang bituin. Paulit-ulit hanggang sa makatulog ako. Siya pa ang nagpatulog sa nanay niya. Hindi siya tumitingin kay Zoe. Ngunit sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niya ang isang bahagyang paggalaw. Si Zoe ay hindi na nakatingin sa bulaklak. Ang ulo nito ay bahagyang nakalingon sa direksyon niya. Nakikinig ito. Nagpatuloy si Rosa. Ikinuwento niya ang tungkol sa pusa nilang si Mingming na nanganak sa ilalim ng lababo. Ikinuwento niya ang tungkol sa masarap na mangga na binili niya sa palengke. Mga piraso ng kanyang simpleng buhay, mga mumunting hiyas na bumubuo sa kanyang mundo. Nang matapos siyang maglinis, tahimik siyang tumayo para umalis.
Hindi pa rin siya tinitingnan ni Zoe ngunit hindi na rin ito nakabaluktot na parang isang bola. Ang mga balikat nito ay bahagyang nakarelax. Palabas na sana ng pinto si Rosa nang biglang bumukas ito ng malakas. Pumasok si Doña Imelda, ang mukha ay sing-itim ng kanyang bestida. Nakita niya si Rosa sa loob ng silid, hawak ang timba. Ang mga mata ng matanda ay nag-apoy. "Anong ginagawa mo rito?" Sigaw niya, ang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Tumingin siya kay Catherine, nakasunod lang pala niya. "Catherine, ano ang ibig sabihin nito? Bakit mo pinapasok ang isang estranghero sa silid ng apo ko?" Nataranta si Catherine. "Pinag-utos ko po sa kanya na..." "Wala akong pakialam sa mga utos mo." Putol ni Doña Imelda. Hinarap niya si Rosa, tinuturo ito ng isang daliring nanginginig sa galit. "At ikaw, sino ka sa akala mo lumabas ka? Huwag na huwag ka nang babalik sa kwartong ito. Kung hindi sisiguraduhin kong sa kalsada, kapupulutin bukas din." Nagyuko ng ulo si Rosa. Ang puso niya ay bumagsak. Ang munting koneksyon na nagsisimula palang mabuo ay biglang pinutol ng isang marahas na kamay. Dahan-dahan siyang lumabas ng silid, dala-dala ang bigat ng mga mata ni Doña Imelda na nakatitig sa kanyang likuran. Sa paglabas niya, nagtama ang kanilang mga mata ni Catherine, isang mabilis na sulyap ng panghihinayang at takot. Alam ni Rosa na ang maliit na liwanag na kanyang sinindihan ay nasa panganib na muling mamatay. Isang panibagong eksperto ang dumating sa mansyon. Isang nutrisyonista na may matikas na tindig suot, ang isang mamahaling suit at may dalang briefcase na puno ng mga chart at teorya. Sa loob ng isang oras, ipinaliwanag niya sa pamilya Deltiero ang tungkol sa caloric intake, nutrient deficiency at psychological aversion to food. Si John ay nakaupo sa kanyang silyang gawa sa leather, nakakuyom ang mga kamao sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang pasensya ay maninipis pa sa hibla ng sinulid. "So what you're telling me," mariing sabi ni John, pinipigilan ng galit, "after charging me a fortune, is that you also don't know what to do. Mr. Deltiero, a case like this is complex." "I've had enough of these theories." Sigaw ni John, sabay tayo. Sa kanyang paghakbang, nasagi niya ang isang maliit na mesa sa tabi. Isang porselanang florera na nagkakahalaga ng higit pa sa isang taunang sahod ni Rosa ang nahulog sa marmol na sahig at nabasag sa libu-libong piraso. Crash! Ang tunog ay kasing lakas ng isang kulog sa loob ng mansyon, sinundan ng isang nakabibinging katahimikan. Napapikit si Catherine sa takot. Maging si Doña Imelda ay bahagyang natigilan. Ang nutrisyonista ay namutla. "Umalis ka na," utos ni John sa eksperto. Ang boses ay mababa at puno ng panganib. "Get out of my house, now!" Nang makaalis ang nutrisyonista, ang galit ni John ay napalitan ng isang malalim na kawalan ng pag-asa. Napaupo siya sa sahig sa gitna ng mga basag na piraso ng florera at napasabunot sa kanyang buhok. Hindi ko na alam ang gagawin." Bulong niya, hindi sa sinuman kundi sa hangin. Tiningnan ni Doña Imelda ang kanyang manugang, ang mga mata ay puno ng paninisi. "Tingnan mo ang ginawa mo, Catherine. Pati ang anak ko ay nawawala na sa sarili dahil sa kapabayaan mo." Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na pinansin ni Catherine ang mga salita ng kanyang biyenan. Ang nakikita lamang niya ay ang kanyang asawa, isang makapangyarihang lalaki na ngayon ay gumuguho na parang isang gusaling na wala ng pundasyon, at sa itaas ang kanyang anak na unti-unting naglalaho. Tapos na ang pag-asa sa mga eksperto. Tapos na ang pagtitiwala sa pera. Sa gitna ng kaguluhang iyon, habang si Consuelo ay nagmamadaling kumuha ng walis, isang desisyon ang nabuo sa isip ni Catherine. Isang desisyon na isinilang mula sa purong desperasyon. Nilapitan niya si Rosa, na tahimik na nakatayo sa isang sulok ng kusina, saksi sa lahat. "Rosa," sabi ni Catherine, ang boses ay nanginginig,
ngunit may bagong determinasyon. Gawin mo ang sa tingin mo'y tama. Napatingin si Rosa. Senyora, sinubukan na namin ang lahat. Ang mga doktor, ang mga espesyalista. Lahat sila ay nabigo. Sabi ni Catherine, ang mga mata ay namumugto. Ikaw, may kakaiba sa'yo. Ang bulaklak. Nakinig siya sa mga kwento mo. Huminga siya ng malalim. Pakiusap. May alam ka bang ibang paraan? Tinitigan ni Rosa ang kanyang senyora. Nakita niya ang isang inang pagod na sa pakikipaglaban, isang inang handa ng kumapit kahit sa pinakamaliit na pag-asa. Naalala ni Rosa ang sarili niyang ina, ang kanyang lola. Naalala niya ang mga panahon na siya'y may sakit noong bata pa nilalagnat at walang ganang kumain. May isang bagay na laging nagpapagaling sa kanya. Hindi ito gamot. Hindi ito mamahaling pagkain. Meron po, senyora, mahinang sagot ni Rosa. Isang bagay na simple lang po. Gawin mo. Sabi ni Catherine, walang makikialam sa'yo. Ako ang bahala. Pumunta si Rosa sa kusina. Hindi niya ginalaw ang mga imported na sangkap sa pantry. Kumuha lamang siya ng bigas tubig, kaunting asin, at isang piraso ng luya. Sa isang maliit na kaserola, sinimulan niyang lutuin ang lugaw. Ang bawat halo niya ay marahan at may pag-iingat. Ang amoy ng luya na humahalo sa banayad na singaw ng kanin ay nagsimulang punuin ang malaking kusina. Ito ay isang amoy ng tahanan, isang amoy ng pag-aaruga. Nang maluto, inilagay niya ito sa isang simpleng puting mangkok. Walang dekorasyon, walang anumang pampagana, mainit, simple at totoo. Dala ang mangkok, umakyat siya sa ikalawang palapag. Dumaan siya sa harap ni Doña Imelda na matalimang tingin, ngunit hindi siya natinag. Sa pagkakataong ito, hindi na siya isang utusan lang. Siya ay isang ina na may misyon. Pagpasok niya sa silid, si Zoe ay nasa parehong posisyon, nakaupo na kayakap sa mga tuhod. Naupo si Rosa sa sahig, hindi sa kama, para maging kapantay ng bata. Inilapag niya ang mangkok sa sahig sa pagitan nila. Ang mainit na singaw ay umakyat, dala ang amoy na pamilyar at nakakaginhawa. Zoe, mahinang sabi ni Rosa, hindi ito pagkain ng doktor. Hindi rin ito pagkain ng chef. Hindi tumingin sa kanya si Zoe, ngunit hindi rin ito umiwas. Noong bata ako, pagpapatuloy ni Rosa, sa tuwing nagkakasakit ako, ito ang laging niluluto ng lola ko para sa akin. Lugaw. Sabi niya, bago daw pagalingin ng lugaw ang katawan, pinapagaling muna nito ang puso. Kasi habang niluluto niya ito, nilalagyan daw niya ng maraming dasal at pagmamahal. Hinawakan ni Rosa ang mangkok. Ramdam mo ba ang init? Sabi ng lola ko, yan daw ang init ng yakap niya. Kahit isang subo lang, mararamdaman mo na agad ang pag-aaruga. Tiningnan ni Rosa ang bata ng may buong pag-unawa. Alam ko na hindi ka lang may sakit. Alam kong malungkot ka. Sabi ng lola ko, ang lugaw, nakakagaling din ng lungkot. Isang mahabang katahimikan ang namayani. Tanging ang mahinang huni ng aircon ang maririnig. Si Zoe ay nanatiling hindi gumagalaw, isang maliit na estatwa ng kalungkutan. Akala ni Rosa ay nabigo na naman siya. Ngunit pagkatapos, isang bagay ang nangyari. Dahan-dahan, napakabagal na, parang isang gumigising na bulaklak, ibinaba ni Zoe ang kanyang tingin mula sa kisame patungo sa mangkok na nasa sahig. Ang kanyang mga mata ay nakapokus sa puting lugaw na umuusok pa. At mula sa kanyang mga labi na matagal nang tikom, isang salita ang lumabas. Isang tinig na garalgal na parang sinulid na nagmumula sa lalamunang matagal nang sarado. Isang bulong, ngunit para sa lahat nang nakarinig ito ay isang sigaw ng pag-asa. Lugaw. Ang salitang lugaw ay nanatili sa hangin, mahina, ngunit malinaw na parang isang basbas. Sa labas ng pinto, si Catherine, na palihim na nakikinig, ay napahawak sa kanyang dibdib, pinipigilan ang isang hikbi ng kagalakan. Ito na ang simula.
Sa loob ng silid isang maliit at magiliw na ngiti ang sumilay sa labi ni Rosa. Hindi niya pinilit ang bata. Hindi siya nagsalita pa. Dahan-dahan kinuha niya ang kutsara, sumandok ng kaunting lugaw at inihipan ito ng marahan tulad ng ginagawa niya para kina Leo at Mia. Para sa mga malulungkot na puso. Bulong niya na parang isang dasal. Inilahad niya ang kutsara kay Zoe, hindi direkta sa bibig, kundi sa harap lamang nito. Isang imbitasyon, hindi isang utos. Ang mga mata ni Zoe ay nakatitig sa kutsara. Ang kanyang buong katawan ay tensyonado. Ang kanyang isip ay tila isang battlefield, isang digmaan sa pagitan ng matagal ng pagtanggi at ng isang bagong umuusbong na pagnanais. Ang amoy ng lugaw ay parang isang pamilyar na alaala na hindi niya matukoy kung saan nanggaling. Ang init na nagmumula rito ay parang isang yakap na matagal na niyang inaasam. Dumaan ang isang minuto na parang isang oras. Si Rosa ay nanatiling hindi gumagalaw ang kanyang kamay, ay matatag ang kanyang ekspresyon, ay puno ng pasensya at pag-unawa. At pagkatapos nangyari ang himala, napakabagal na parang isang kilos na nangangailangan ng lahat ng natitira niyang lakas, itinaas ni Zoe ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata na puno ng isang malalim na kalungkutan ay nagtama sa mga mata ni Rosa at sa mga matang iyon, walang nakitang pamimilit si Zoe, walang paghuhusga, walang pagkabigo. Ang nakita lamang niya ay isang payapang pagtanggap. Dahan-dahan ibinuka niya ang kanyang bibig. Nanginginig ang kamay ni Rosa, ngunit maingat niyang isinubo ang lugaw sa bibig ng bata. Nang magsara ang mga labi ni Zoe sa kutsara, isang kolektibong buntong hininga ng ginhawa ang tila pinakawalan sa buong mansyon. Sa labas ng silid na paluhod si Catherine, sa sahig ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Hindi na ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng purong pasasalamat. Dahan-dahang namang nginuya ni Zoe ang lugaw. Ang mainit at simpleng lasa nito ay tila gumising sa bawat natutulog na bahagi ng kanyang katawan. Isang lasa na hindi komplikado, isang lasa na totoo. At kasabay ng paglaganap ng init sa kanyang sikmura ay isang kakaibang pakiramdam ng kapayapaan. Isa pa, mahinang tanong ni Rosa. Tumango si Zoe. Isang maliit halos hindi mapansing tango, ngunit para kay Catherine, ito ay isang sigaw ng tagumpay. Muling sumandok si Rosa. At isa pa. At isa pa. Hindi nila inubos ang laman ng mangkok. 3 kutsara lamang. Ngunit ang 3 kutsarang iyon ay mas mabigat pa sa lahat ng ginto sa loob ng mansyon. Ito ay 3 kutsara ng pag-asa. 3 kutsara ng buhay. Habang isinusubo ni Rosa ang 4 kutsara puno, ng pagmamahal ang pinto ng silid ay biglang bumukas ng malakas. Nakatayo roon si John, ang mukha ay nagpapakita ng pagkalito, sinundan ni Doña Imelda na ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Galing sila sa opisina ni John at narinig nila ang hikbi ni Catherine sa pasilyo. Ang inakala nilang masamang balita ay ang nakita nilang umiiyak na si Catherine. Ngunit ang bumungad sa kanila ay isang eksenang hindi nila inaasahan. Ang kanilang anak na 2 linggo nang hindi kumakain ay may kutsarang papalapit sa bibig, hawak ng isang babaeng hindi nila lubos na kilala. Anong nangyayari dito? Malakas na tanong ni John, ang boses ay puno ng pagdududa. Ngunit bago pa man makasagot si Catherine, sumugod si Doña Imelda papasok ng silid. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng isang halo ng gulat at matinding galit. Ang kanyang tingin ay dumapo sa simpleng puting mangkok na hawak ni Rosa. Ang tingin niya ay puno ng pagkamuhi. Ano yan? Sigaw niya, ang tinig ay matinis at tumatagos sa tainga. Anong pinapakain mo sa apo ko, lugaw? Isang pagkain ng mahihirap at may sakit. Baka may lason pa yan. Ang salitang lason ay tumama kay Rosa na parang isang sampal. Napaurong siya, ang kutsara ay nanginginig sa kanyang kamay. Ang magandang sandali
ay biglang nabasag pinasok ng karahasan at pagdududa. Si Zoe, na nagsisimula pa lang maramdaman ang kapayapaan, ay biglang natigilan. Ang takot ay muling gumapang sa kanyang mga mata. Tumayo si Catherine, hinarangan ang kanyang biyenan. "Ina, tumigil na po kayo. Kumakain na siya." Si Rosa ang, "Tumahimik ka, Catherine," ganti ni Doña Imelda. "Wala kang alam. Ito ay isang malaking kapabayaan." Lumingon ang matanda kay John, ang mga mata ay nag-aapoy. "John anak, tignan mo. Hahayaan mo bang pakainin ng kung sinong pulubi ang anak mo ng isang pagkaing walang sustansya? Baka lalo lang siyang manghina, John." Iyang eksena ay naka-freeze sa isang iglap. Si Rosa, hawak ang mangkok takot ngunit determinado. Si Catherine, nakaharang isang inang leon na handang protektahan ang kanyang supling. Si John nakatayo sa gitna, ang isip ay naguguluhan sa pagitan ng nakikita niyang himala at ng mga makamandag na salita ng kanyang ina. At si Doña Imelda, isang reyna ng kadiliman na handang sirain ang anumang liwanag na hindi niya kontrolado. At sa gitna ng lahat si Zoe, ang batang nagsisimula palang bumalik sa buhay, ay muling nalulunod sa kaguluhan na siyang unang nagtulak sa kanya sa kadiliman. "Bitawan mo yan," utos ni Doña Imelda. Naging bingi ang lahat. Ang tanging boses na umalingaw-ngaw ay ang kay Doña Imelda. Lumapit siya kay Rosa na parang isang agilang manununggab. Ang mga daliri ay nakakuyom na parang mga kuko handang agawin ang mangkok ng lugaw. Inahuwag sigaw ni Catherine, sinusubukang pumagitna ngunit huli na ang lahat. Itinulak ni Doña Imelda si Catherine sa gilid. "Huwag kang makialam dito. Wala kang silbi." Sa isang mabilis na kilos, sinunggaban niya ang braso ni Rosa. "Anong ginilagay mo rito, ha? Baka may gayuma yan? O kung anong dahon mula sa kung saang bundok ka nang galing?" Wala po nanginginig na sagot ni Rosa. Pilit na pinoprotektahan ng mangkok para hindi matapon. "Bigas tubig at luya lang po yan, senyora." Sinungaling. Ang eksena ay naging marahas. Ang pagwawalang bahala ni Doña Imelda ay nagdulot ng kaguluhan. Matama na. Sa wakas ay sumigaw si John, ngunit ang kanyang boses ay nalunod sa sigawan ng kanyang ina. Sa pagkakataong yon, isang bagay ang nagbago sa loob ni Catherine. Ang babaeng laging yumuyuko, ang babaeng laging tumatanggap ng pang-aapi, ay biglang napuno. Ang imahe ng kanyang anak na sa wakas ay kumakain at ang imahe ng kanyang biyenan na sinisira ang sandaling iyon ay nagsanib at naging isang apoy sa kanyang dibdib. Sinabi ng tigilan niyo siya. Isang sigaw ang kumawala mula kay Catherine, isang sigaw na hindi pa naririnig ni numan mula sa kanya. Isang sigaw na puno ng 2 linggong sakit taon ng pagtitiis at ng bigla ang tapang ng isang ina. Itinulak niya ang kanyang biyenan palayo kay Rosa. "Wala kang karapatan. Sa loob ng 2 linggo, wala kang ginawa, kundi manisi, magsalita. Ngayong may 1 taong nakakatulong sa anak ko, sisirain mo." Napatulala si Doña Imelda sa pagkabigla. Maging si John ay natigilan. Hindi nila nakilala ang Catherine na nasa harap nila. Ngunit ang pagkabigla ni John ay mabilis na napalitan ng galit. Ang kanyang pamilya ay nagkakagulo sa harap ng isang tagalabas. Ang kanyang asawa ay sumisigaw sa kanyang ina. Ang kontrol na pinakaiingat-ingatan niya ay nawawala. At ang galit na yon ay nangailangan ng isang mapagbubuntunan. Ang kanyang mga mata ay bumaling kay Rosa. "Ikaw," sabi niya, ang boses ay mababa at nanginginig sa galit. "Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito." John, hindi. Pakiusap ni Catherine. Hindi siya pinansin ni John. Lumapit siya kay Rosa, ang muka ay isang maskara ng bagsik. "Sino ka para guluhin ang pamilya ko? Sino ka para suwayin ang mga patakaran sa pamamahay ko? Mahal na Ginoo, gusto ko lang po." "Wala akong pakialam sa gusto mo." Sigaw ni John. Hinablot niya ang braso ni Rosa.
lumabas ka sa bahay ko. Sa kanyang paghila na walan ng balanse si Rosa, ang mangkok ng lugaw ay lumipad sa hangin. Ang mainit na lugaw ay tumapon sa sahig, isang puting mantsa sa kumikinang na kahoy, at si Rosa ay bumagsak sa sahig nang may malakas na kalabog. Blag! Ang tunog ng kanyang pagbagsak ay sinundan ng isang nakabibinging katahimikan. At pagkatapos isang tunog na, mas masakit pa sa anumang sigaw. Isang tunog na nanggaling sa kaibuturan ng isang basag na kaluluwa. Isang nakakakilabot na sigaw ang kumawala mula kay Zoe. Hindi ito sigaw ng isang bata. Ito ay sigaw ng isang taong nakakita ng isang hindi maipaliwanag na sakit. Sa isang iglap, tila siya nagkaroon ng lakas. Tumalon siya mula sa kama. Ang kanyang payat na mga binti ay nanginginig. Dumiretso siya sa sahig at yumakap kay Rosa na nakaupo at sapo ang siko na tumama sa sahig. Huwag-huwag niyo siyang saktan. Humahagulgol na sigaw ni Zoe, ang mga luha ay bumabaha mula sa kanyang mga mata. Niyakap niya si Rosa ng mahigpit na parang ito ang kanyang huling kaligtasan. Tumingin siya sa kanyang ama, sa kanyang lola, sa kanyang ina. Ang mga mata niya ay hindi na blangko. Nag-aapoy ang mga ito sa sakit, sa takot, at sa isang matinding kalinawan. Kasalanan ko to. Sigaw niya, ang bawat salita ay isang punyal. Kasalanan ko lahat. Napaatras si John na parang sinampal. Anak, hindi. Narinig ko kayo. Patuloy na sigaw ni Zoe, ang kanyang munting katawan ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Yung gabi bago ako tumigil kumain, narinig ko kayo sa sala. Nag-aaway kayo. Tumingin siya sa kanyang ina. Sabi mo, Mami, sabi mo aalis ka na. Iiwan mo na kami ni Daddy. Ang mga salita ay parang isang bombang sumabog sa loob ng silid. Biglang nanlamig si Catherine. Ang pagtatalo na yon. Ang mga masasakit na salita na binitiwan niya dahil sa galit at pagod sa pag-aakalang tulog na ang bata. Tumingin si Zoe sa kanyang ama. At ikaw, Daddy, sabi mo, bahala ka. Mas importante pa ang trabaho ko. Ang buong katotohanan ay lumabas. Walang takip, brutal at masakit. Kaya tumigil akong kumain. Humihikbing. Sabi ni Zoe, ang muka ay nakasubsob sa balikat ni Rosa. Kasi nung nagkasakit ako, hindi na kayo nag-away. Andito kayong dalawa. Palagi. Akala ko, kung magkakasakit ako palagi, hindi mo na ako iiwan, Mami. Ang pag-amin na yon ay bumasag sa huling piraso ng pagkukunwari sa loob ng pamilya Deltiero. Si Catherine ay napahawak sa dingding, ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Diyos ko, Zoe, anak. Si Doña Imelda sa unang pagkakataon sa kanyang buhay ay hindi makapagsalita. Ang kanyang matigas na anyo ay gumuho na palitan ng purong pagkabigla. At si John Deltiero, ang taong kayang kontrolin ang isang buong korporasyon, ay nakatayo na parang isang estatwa habang ang pundasyon ng kanyang mundo ay gumuho sa kanyang paanan. Ang kanyang anak ay mas piniling magpakamatay sa gutom kaysa marinig silang mag-away muli. Ang kanyang kayamanan, ang kanyang kapangyarihan, lahat ay walang silbi. Lahat ay naging sanhi ng pagkasira. Tinitigan niya ang kanyang mga kamay, ang mga kamay na nagtulak kay Rosa, ang mga kamay na nagdulot ng sigaw ng kanyang anak. Sa gitna ng nasirang silid, sa ibabaw ng natapong lugaw, sa gitna ng mga basag na puso, tanging ang hagulgol lamang ng isang 7 taong gulang na bata. Ang maririnig, isang hagulgol na sumisigaw sa katotohanang matagal na nilang tinatakasan. Ang katahimikan na sumunod sa pag-amin ni Zoe ay mas mabigat kaysa sa sigawan. Ito ay isang katahimikang puno ng mga salitang hindi nasabi, ng mga sakit na hindi inamin, at ng bigat ng isang katotohanang nakasasamid. Ang tanging tunog ay ang patuloy na paghikbi ni Zoe na mahigpit pa ring nakayakap kay Rosa na parang isang kalasag. Si John ang unang gumalaw, ngunit hindi ito ang kilos ng isang makapangyarihang tao.
Dahan-dahan na parang isang matandang lalaki, napasa ng buong mundo, lumuhod siya sa sahig. Ang kanyang mamahaling Italian suit ay nag-usot sa sahig na may mantsa ng lugaw, ngunit wala siyang pakialam. Tiningnan niya ang kanyang anak, hindi tinitigan niya ito, na parang sa unang pagkakataon niya lamang itong nakita. Isang maliit na batang nababalutan ng takot na siya mismo ang lumikha. Anak, ang kanyang boses ay basag isang bulong na puno ng pagsisisi. Patawarin mo si Daddy. Hindi ko alam. Diyos ko, hindi ko alam. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Si John Del Tiero, ang taong hindi kailanman nagpakita ng kahinaan, ay umiyak. Hindi ito isang tahimik na pag-iyak, kundi mga hikbing nanggagaling sa isang pusong nadurog. Sumunod na gumalaw si Catherine. Sa halip na lumapit sa kanyang anak, lumapit siya sa kanyang biyenan. Ang kanyang mga mata, bagamat puno ng luha, ay mayroon na ngayong bagong apoy, isang apoy ng determinasyon. Inao, sabi niya, ang boses ay mahinahon, ngunit matatag na parang bakal. Pakiusap, iwanan niyo muna kami. Natigilan si Doña Imelda. Pero Catherine, ang apo ko. Ito na po ang pamilya ko ngayon. Putol ni Catherine. Kami na po ang aayos nito. Sa kanyang mga mata, nakita ni Doña Imelda na hindi na ito ang mahinang manugang na kaya niyang tapak-tapakan. Ito ay isang ina na handang ipaglaban ang kanyang teritoryo. Walang imik na may halong pagkabigla at pagkatalo sa kanyang mukha, tumalikod si Doña Imelda at marahang lumabas ng silid, isinasara ang pinto sa likuran niya. Sa unang pagkakataon, ang reyna ay natanggalan ng korona sa sarili niyang kaharian. Nang sila na lamang ang natira, dahan-dahang lumapit si Catherine. Hindi kay Zoe kundi kay Rosa. Inilahad niya ang kanyang kamay. Tumayo ka, Rosa. Pasensya ka na. Pasensya ka na sa lahat. Sabi ni Catherine, ang boses ay puno ng kahihiyan. Tinanggap ni Rosa ang kamay at maingat na tumayo, habang si Zoe ay nakakapit pa rin sa kanyang baywang. Tiningnan niya ang mag-asawang Del Tiero, 2 taong nawawala, 2 taong basag sa harap ng kanilang anak. Ang mga bata, naririnig nila ang lahat. Mahinang sabi ni Rosa, hindi bilang isang paninisi, kundi bilang isang simpleng katotohanan. Kahit ang mga bulong, kahit ang katahimikan, at kapag hindi nila naiintindihan, gumagawa sila ng sarili nilang kwento sa kanilang isip. Isang kwentong madalas, sila ang may kasalanan. Ang mga salita ni Rosa ay tumama kay John at Catherine na parang mga salamin, ipinapakita sa kanila ang kanilang mga pagkakamali. Bumaling si Catherine kay Zoe. Ang puso niya ay halos madurog. Anak, patawarin mo si Mami. Nagkamali ako. Pero hindi kita iiwan. Kahit kailan. Ikaw ang buhay ko. Lumapit si John, gumagapang sa sahig papalapit sa kanila. Kami ang may problema, Zoe. Hindi ikaw. Hindi mo kasalanan. Wag na wag mong iisipin yan. Ngunit si Zoe ay umiling lang, ang mukha ay nakasubsob pa rin kay Rosa. Ang tiwala niya sa kanyang mga magulang ay nabasag at hindi ito mabubuo ng mga simpleng salita lamang. Nakita ni Rosa ang takot at kawalan ng pag-asa sa mga mata ng mag-asawa. Alam niya na ang eksenang ito ay napakadelikado. Isang maling galaw, isang maling salita, at ang munting sinulid ng koneksyon ay maaring maputol muli. Kailangan ko na pong umalis. Biglang sabi ni Rosa. Ang kanyang boses ay mahinahon. Parehong napatingin sa kanya sina John at Catherine. Ang mga mata ay puno ng pagkatakot. Huwag, halos sabay nilang sabi. Hindi ka pwedeng umalis, sabi ni John. Ikaw lang ang pinakikinggan niya. Babayaran kita. Kahit magkano. Umiling si Rosa. Hindi po ito tungkol sa pera, Senyor John. Tumingin siya sa kanilang dalawa. Siyang na, sabi niya habang marahang hinahaplos ang buhok ni Zoe, kayo po ang kailangan niya, hindi ako. Pero,
Kailangan niya pong makita na kaya ninyong ayusin ito. Pagpapatuloy ni Rosa. Kailangan niya pong maramdaman na ligtas siya sa piling ninyo at hindi po mangyayari yon kung ako ang lagi niyang kinakapitan. Bumitaw siya ng dahan-dahan sa pagkakayakap ni Zoe. Lumuhod siya para maging kapantay nito. Zoe, makinig ka kay Tita Rosa. Sabi niya ang boses ay puno ng lambing. Kailangan ko nang umuwi. Hinihintay na ako ng mga anak ko. Pero babalik ako. Pangako yan. Wag po. Umiiyak na pakiusap ni Zoe kumakapit sa damit ni Rosa. Babalik ako para bisitahin ka, sabi ni Rosa. Pero sina Mommy at Daddy mo, sila ang mag-aalaga sa'yo. Sila ang magpapakain sa'yo. Sila ang babasa sa'yo ng kwento bago matulog. Dahil mahal na mahal ka nila. Minsan nalilito lang ang mga matatanda. Pero hindi ibig sabihin noon hindi na nila kayo mahal. Hinalikan ni Rosa ang noo ni Zoe. Tumayo siya at tumingin kay Catherine. Kailangan niya po kayo ngayon. Huwag niyo po siyang bibitawan. May bigat sa puso tumalikod si Rosa at naglakad palabas ng silid. Bago niya isara ang pinto, sumulyap siya sa huling pagkakataon. Nakita niya si Catherine na dahan-dahang yumayakap kay Zoe at si John na nakaluhod sa kanilang tabi. Ang mga kamay ay nakaalalay bumubuo ng isang basag ngunit nagsisimulang mabuong bilog ng pamilya. Habang naglalakad siya sa pasilyo, alam niyang tama ang kanyang ginawa. Ang paghilom ay hindi manggagaling sa kanya. Siya ay isa lamang instrumento. Ang tunay na paghihilom ay kailangang magmula sa loob, mula sa mga taong unang gumawa ng sugat. Ang kanyang papel ay tapos na sa ngayon. Ngayon nasa kamay na ng mga deltiero kung paano nila pupulutin ang mga basag na piraso ng kanilang pamilya. Ang sumunod na mga araw sa mansyon ng mga deltiero ay puno ng isang mabigat, ngunit kinakailangang katahimikan. Wala na ang mga sigawan ni Doña Imelda. Nanatili siyang nakakulong sa kanyang silid na tila nahihiyang harapin ang resulta ng kanyang mga salita. Wala na rin ang mga galit na utos ni John o ang mga tahimik na pagluha ni Catherine. Ang natira ay isang mag-asawang naglalakad sa mga pasilyo ng kanilang bahay na parang mga estranghero, pinaghihiwalay ng mga taon nang hindi pagkakaunawaan ngunit pinagbubuklod ng isang parehong layunin si Zoe. Isang gabi 2 araw, pagkatapos umalis ni Rosa, naupo sina John at Catherine sa sala. Walang nakabukas na telebisyon, walang mga cellphone. Sa pagitan nila ay isang tasang tsaa na kapwa nila hindi ginagalaw. Hindi siya kumakain basag ni Catherine. Sa katahimikan ng boses ay pagod. Kakaunti lang, 1 subo, 2. Pero hindi tulad ng pagkain niya ng lugaw ni Rosa. Tumingin si John sa malayo sa madilim na hardin sa labas ng bintana. Dahil hindi pagkain ang kailangan niya mula sa atin, Catherine. Tumingin siya sa asawa at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pagmamataas, tanging purong sakit at pag-amin. Tayo ang kailangan niya, pero hindi ko alam kung paano maging ang amang kailangan niya. Hindi rin ako sigurado kung paano maging ang inang kailangan niya. Aminado ni Catherine, isang luha ang gumulong sa kanyang pisngi. Ang alam ko lang ay kung paano maging asawa ng isang deltiero, kung paano ngumiti sa mga party, kung paano magsuot ng tamang damit. Nakalimutan ko na kung paano maging ako. Ang pag-uusap na yon na puno ng masakit na katotohanan ang naging simula. Nag-usap sila hanggang madaling araw. Inilabas nila ang lahat ang mga hinanakit ang mga pangarap na nawala ang mga pagkukulang. Walang sisihan. Tanging pag-amin lamang. Kinabukasan isang bagay na hindi inaasahan ang ginawa ni John. Hindi siya pumasok sa opisina. Sa halip isinuot niya ang pinakasimple niyang damit, isang puting polo shirt at maong pants, at kinuha ang susi ng isang ordinaryong sasakyan, hindi ang kanyang mamahaling kotse na may kasamang driver. Saan ka pupunta?
Tanong ni Catherine. Hahanapin ko ang sagot. Simpleng sagot niya. Nagmaneho si John mag-isa, isang bagay na hindi na niya ginagawa. Tinahak niya ang daan palabas ng Forbes Park patungo sa magulo at maingay na mga kalye ng Maynila. Ginamit niya ang address na nakuha niya mula sa record ni Rosa sa opisina ni Consuelo. Pagdating niya sa lugar, ang kaibahan ay parang isang sampal sa kanyang mukha. Ang maluluwang na kalsada ay napalitan ng makikitid na eskinita. Ang mga mansyon ay naging mga dikit-dikit na bahay na gawa sa yero at hollow blocks. Ang huni ng mga ibon ay napalitan ng ingay ng mga nagtatawa ng bata, tumatahol na aso at malakas na tugtugin mula sa mga kapitbahay. Nakita niya ang bahay ni Rosa, isang maliit na apartment na ang pintura ay kupas na may mga nakasampay na damit sa bintana. Sa isang iglap na intindihan niya, ito ang mundo kung saan hinubog ang babaeng nagligtas sa kanyang anak. Isang mundong mahirap, ngunit puno ng buhay, puno ng koneksyon. Nag-atubili siya. Ano ang sasabihin niya? Na gusto niya itong bumalik, na babayaran niya ito. Napagtanto niya na mali ang lahat ng yon. Habang nag-iisip, may nakita siyang isang grupo ng mga kabataang lalaki sa kanto, nagtatawanan at nagyoyosi. Sa gitna nila, nakita niya si Leo, ang anak ni Rosa. Mayabang ang tindig nito, ngunit sa mga mata nito ay may isang uri ng kalungkutang pamilyar kay John, ang kalungkutan ng isang taong naghahanap ng atensyon. Sa sandaling iyon, hindi siya si John Del Tiero, ang bilyonaryo. Siya ay isang ama na nakatingin sa isang anak na naliligaw ng landas. Bumaba siya ng sasakyan. Leo tawag niya. Nagulat ang mga kabataan. Tiningnan nila si John mula ulo hanggang paa. Isang estranghero, isang mayaman. Sino ka? May paghamong tanong ni Leo. Ako si John, ang amo ng nanay mo. Sagot niya, maaari ba kitang makausap sandali? Pumunta sila sa isang maliit na karinderya. Umorder si John ng 2 bote ng Coke. Ang katahimikan sa pagitan nila ay nakakailang. Bakit ka nandito? Tanong ni Leo. Hindi sumagot si John agad. Tinitigan niya ang binatilyo. Gusto kong magpasalamat sa nanay mo. Iniligtas niya ang anak ko. Tumawa ng mapakla si Leo. Iniligtas niya ang anak mo, pero ang sarili niyang anak iniiwan niya. May sakit sa bawat salita. Sa halip na magalit, tumango si John. Naiintindihan ko. Tumingin siya kay Leo ng diretso. Ganyan din ang pakiramdam ng anak ko, na mas importante pa ang trabaho ko kaysa sa kanya, na ang pagbibigay ng pera at mga gamit ay sapat na. Pareho tayong nagkamali, Leo. Ako bilang ama, at ikaw sa pag-iisip na hindi ka mahal ng nanay mo. Natigilan si Leo. Ang nanay mo, pagpapatuloy ni John, ginagawa niya ang lahat para sa inyo. Bawat sentimong kinikita niya, bawat oras na wala siya sa bahay. Para sa iyo yan, para sa kapatid mo. Minsan ang pagmamahal ay hindi na ipapakita sa palaging pagkakaroon sa tabi. Minsan na ipapakita ito sa sakripisyo. Sa sandaling iyon, nakita ni John ang sarili niyang mga pagkakamali sa pamamagitan ng pagpapayo sa iba. Biglang dumating si Rosa. Papauwi mula sa palengke, may bitbit na bayong. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang kanyang anak at ang kanyang dating amo na magkasama. Senyor John, Leo, anong nangyayari dito? Tumayo si John. Rosa, hindi ako naparito para kunin kang muli. Naparito ako para humingi ng tawad. Tumingin siya sa mga mata ni Rosa, walang bahid ng pagmamataas. Patawad sa pagtulak ko sa iyo, patawad sa mga masasakit na salita, at patawad dahil inakala kong mabibili ng pera ko ang lahat. Walang masabi si Rosa. Hindi ko hinihiling na tulungan mo kaming muli. Sabi ni John, ang gusto ko lang itanong ay, paano? Paano ka naging ganyang ina sa kabila ng lahat ng hirap? Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Rosa. Isang ngiti na puno ng pagod, ngunit mayaman sa karunungan. Tumingin siya sa anak niyang si Leo na ngayon ay nakayuko.
Hindi po ako perpektong ina, Senyor John. Marami po akong pagkukulang. Madalas nagkakamali rin po ako. Ibinalik niya ang tingin kay John. Ang mga bata po hindi nila kailangan ng perpektong magulang. Ang kailangan po nila ay isang magulang na nariyan. Isang magulang na kahit magkamali, marunong humingi ng tawad. Isang magulang na ipinapakitang kahit gaano kahirap ang buhay, pamilya pa rin ang laging inuuna. Tumayo si Leo at lumapit sa ina. Sorry po, bulong niya sa unang pagkakataon. Niyakap ni Rosa ang kanyang anak. Habang pinapanood sila ni John, isang malinaw na aral ang tumatak sa kanyang puso. Ang pagiging magulang ay hindi tungkol sa pagbibigay. Ito ay tungkol sa pagiging nariyan. Umalis si John sa lugar na yon na may bagong pag-unawa. Hindi niya dala ang solusyon ngunit dala niya ang simula nito. Ang pagpapakumbaba. 3 buwan ang lumipas. Ang malaki at malinis na kusina ng mga Deltiero ay hindi na kasing tahimik at kasing linis ng dati. Ngayon, may mga mantsa ng harina sa gilid ng granite countertop. Ang pinto ng malaking refrigerator na dati walang bahid ay mayroon ng mga nakadikit na drawing ni Zoe, mga makukulay na larawan ng araw bahaghari, at 3 stick figures na magkakahawak kamay. Isang hapon ang amoy ng bagong lutong tinapay at ginigisang bawang ay naghahalo sa hangin. Si Zoe na mas malusog na ngayon at may kulay na sa mga pisngi ay nakatayo sa isang maliit na bangko sa tabi ni Catherine. Pareho silang may suot na apron. Dahan-dahan lang anak, sabi ni Catherine habang tinuturuan si Zoe kung paano maglagay ng keso sa ibabaw ng pasta para kumalat ng pantay. Like this, mommy. Tanong ni Zoe, ang mga mata ay kumikinang sa tuwa at konsentrasyon. Perfect na kangiting sagot ni Catherine, sabay halik sa noo ng anak. Pumasok si John sa kusina, hindi na suot ang kanyang business suit, kundi isang simpleng t-shirt. Inilapag niya ang kanyang briefcase sa isang tabi at agad na lumapit sa mag-ina. Mukhang masarap yan, sabi niya sabay kuha ng isang pirasong keso. Daddy, no. Saway ni Zoe na may halong tawa. It's for the pasta. Tumawa si John, isang tunog na dati bihira, ngunit ngayon ay madalas nang marinig sa loob ng bahay. Niyakap niya mula sa likuran si Catherine at ipinatong ang kanyang baba sa balikat nito. Kamusta ang araw ninyo, mga mahal ko? We went to the bookstore. Masayang kwento ni Zoe. And Mommy bought me 3 new books and then we bought flowers for Lola's room. Nagkatinginan sina John at Catherine. Ang relasyon nila kay Doña Imelda ay nanatiling komplikado. Hindi na ito kasing tindi ng dati, ngunit ang mga sugat ay malalim. Pagkatapos ng insidente, si Doña Imelda ay naging mas tahimik. Hindi na siya nanghihimasok, ngunit sa kanyang mga mata may isang uri ng kalungkutan at panghihinayang. Ang paglalagay ni Zoe ng sariwang bulaklak sa kanyang silid araw-araw ay isang maliit na hakbang tungo sa paghihilom na hindi nangangailangan ng salita. Biglang may nag-doorbell. Sila na yan. Masayang sigaw ni Zoe sabay takbo palabas ng kusina. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok si Zoe sa kusina, hila-hila. Sa kamay si Rosa na may kasama namang 2 bata, sina Leo at Mie. Tita Rosa. Bati ni Catherine, niyakap ang babae. Hindi na ito isang yakap ng amo sa katulong, kundi isang yakap ng magkaibigan. Magandang hapon po, senyora. Catherine. Nakangiting bati ni Rosa. Nagdala po kami ng paborito ni Zoe, leche flan. Wow! Ang hapunan ay hindi na sa formal na dining hall. Sa halip sa malaking mesa sa loob ng kusina sila kumain. Ang mga Deltero at ang pamilya ni Rosa, ang ingay ng tawanan at kwentuhan ay pumuno sa bawat sulok ng silid. Ikinuwento ni Leo na kasali na siya sa basketball team ng kanilang eskwelahan. Si Mia naman ay kumanta ng kanyang bagong natutunang awit. Habang pinapanood ni John ang lahat, ang kanyang anak na masayang nakikipag-usap kay Mia, ang kanyang asawa na nakikipagtawanan kay Rosa, si Leo na binibigyan siya ng isang nahihihiyang ngiti, isang malalim na pasasalamat,
ang bumalot sa kanyang puso. Pagkatapos ng hapunan, habang naghahanda ng umuwi ang pamilya ni Rosa, lumapit si John sa kanya. "Rosa," sabi niya, iniabot ang isang sobre. "Ang sahod mo." Ngunit may isa pa siyang sobreng ibinigay. At ito, para sa pag-aaral ni Leo, isang scholarship grant sa isang magandang eskwelahan. Naayos ko na ang lahat. Walang utang na loob. Ito ay isang pasasalamat. Nanlaki ang mga mata ni Rosa. "Senyor John, hindi ko po matatanggap yan." "Sobra-sobra na po. Tanggapin mo, nanay," sabi ni Leo na lumapit. "Para naman po sa akin yan, di ba?" Ngumiti siya sa ina, isang nangiting matagal nang hindi nakikita ni Rosa, isang nangiting walang bahid ng galit o sama ng inlob. Napaiyak si Rosa. Niyakap niya si John. "Salamat. Salamat po sa lahat. Kami ang dapat magpasalamat sa iyo, Rosa," sabi ni John. "Tinuruan mo kami kung ano ang tunay na ibig sabihin ng pamilya." Nang nasa labas na sila, nagpaalam si Zoe kay Rosa. "Babalik po kayo, Tita Rosa?" tanong ng bata. "Oo naman, anak," sagot ni Rosa. "Magkakaibigan na tayo, hindi ba?" Habang papasakay na sila sa sasakyan na ipinahatid ni John, bumalik si Zoe sa kanyang ama. Niyakap niya ito sa baywang. "Daddy?" "Yes, princess." Tumingala si Zoe. "I love you." Lumuhod si John para maging kapantay ng anak. Niyakap niya ito nang mahigpit, nilalanghap ang amoy ng kanyang buhok. "I love you more than anything in this world, Zoe. I promise Daddy's here to stay." Nang gabing iyon, habang magkatabing nakahiga sa kama, hinawakan ni Catherine ang kamay ni John. Ang kanilang silid na dati, parang isang malawak at malamig na espasyo, ay tila naging mas maliit at mas mainit. "Sa tingin mo, magiging okay na ba talaga tayo?" tanong ni Catherine. Tumingin si John sa kisame. "Hindi ko alam. Marami pa tayong aayusin. Marami pa tayong pilat." Humigpit ang hawak niya sa kamay ng asawa. "Pero sa unang pagkakataon, pakiramdam ko magkasama nating pagagalingin ang mga ito." Ang mansyon ng mga Del Tierro ay hindi na isang perpektong lugar. Mayroon na itong mga drawing sa refrigerator, mga mantsa sa sahig ng kusina, at mga pusong may mga pilat. Hindi na ito isang palasyo ng katahimikan. Ngunit ngayon, ito ay isang tahanan. Isang tahanan kung saan ang paghilom, gaano man kabagal, ay tunay. At minsan, iyon lamang ang mahalaga. Hindi ang pagiging perpekto, kundi ang tapang na buuin muli ang mga nabasag ng magkakasama. Ang hapon ay payapa. Ang sinag ng araw ay dahan-dahang gumuguhit sa sahig ng silid-aklatan ng mga Del Tierro, kung saan ang amoy ng lumang papel at bagong barnis ay naghahalo. Si John nakaupo sa sahig na naka-cross-legged, isang posisyong hindi niya kailanman inisip na gagawin sa loob ng sarili niyang bahay, ay matiyagang tinuturuan si Zoe kung paano baybayin ang salitang pamilya. PAMILY, baybay ni Zoe, ang dila ay bahagyang nakalabas sa pagitan ng kanyang mga labi. "Tama po ba, Daddy?" Magaling po rin ni John, ginugulo ang buhok ng anak. Ang ngiti sa kanyang labi ay totoo, hindi pilit, hindi isang nangiting pangnegosyo. Ito ay isang nangiting pag-aari lamang ni Zoe. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ay binasag ng isang marahas na tunog. Ang ringtone ng kanyang personal na cellphone, isang tunog na nakalaan lamang para sa pinakakagyat na mga tawag. Agad na nagbago ang anyo ni John. Ang pagiging relax ng isang ama ay biglang nawala, napalitan ng isang matalas at alertong tingin ng isang CEO. Tiningnan niya ang screen. Si Martinez ang kanyang pinagkakatiwalaang abogado. "Sandali lang, princess," sabi niya kay Zoe. Ang boses ay bahagyang nag-iba na. Tumayo siya at lumayo ng ilang hakbang. "Anong problema, Marco?" Ang boses sa kabilang linya ay mababa at apurado. Nakinig si John, ang kanyang panga ay unti-unting naninigas. Ang kanyang likod ay dahan-dahang tumuwid. Ang kanyang mga mata ay naging malamig, nawalan ng init na naroon kanina lamang. Naramdaman ni Zoe ang pagbabago.
Maging ang hangin sa paligid ng kanyang ama ay tila nanigas. Siguraduhin mong walang makakaalam nito. Mariing utos ni John bago ibaba ang tawag. Ayusin mo ang isang emergency meeting. Bukas ng umaga, ako na ang bahala rito. Nang humarap siyang muli, ang lalaking nakangiti kanina ay wala na. Ang kaharap ni Zoe ngayon ay ang lalaking nakita niya noon sa mga hapunan malayo, abala ang isip ay nasa ibang lugar. Pumasok si Catherine, sa silid may dalang isang pitzel ng juice. Nakita niya agad ang pagbabago sa mukha ng asawa. John, may problema ba? Humugot ng malalim na hininga si John, si Ricardo Vargas. Ang pangalan ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang sumpa. Si Vargas ay isang matagal nang karibal, isang ahas sa mundo ng korporasyon na matagal nang naghihintay ng pagkakataon. Sinusubukan niyang bilhin ang shares natin ng patalikod. Isang hostile takeover. Isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ni Catherine. Naalala niya ang mga gabing hindi umuuwi si John, ang mga sigawan sa telepono, ang tensyon na bumabalot sa buong bahay sa tuwing may krisis sa kumpanya. Anong gagawin mo? Tanong niya. Hinawakan ni John ang kanyang mga balikat. Tinitigan niya ito sa mata na parang sinusubukang kumbinsihin hindi lang ang asawa, kundi pati na rin ang sarili. Huwag kang mag-alala. This time, it will be different. I promise, right? Hindi ko hahayaang maapektuhan nito ang pamilya natin. Ngunit ang mga pangako ay madaling bitawan sa panahon ng kapayapaan. Sa sumunod na mga araw, ang mga lumang gawi ay nagsimulang bumalik na parang mga multo. Nagsimula ito sa maliliit na bagay. Si John ay nagsimulang gumising ng mas maaga para tumawag sa mga international investors. Ang kanyang hapunan ay madalas nang naaantala ng mga tawag mula sa kanyang mga executive. Isang gabi natagpuan siya ni Catherine na natutulog sa sopa sa kanyang opisina. Napapaligiran ng mga dokumento, ang cellphone ay nasa kanyang dibdib. Narinig ni Doña Imelda ang balita mula sa isa sa kanyang mga kaibigan sa alta sosyedad. Bigla ang matandang babae na nanahimik sa loob ng 3 buwan ay tila muling nabuhayan. Lumabas siya mula sa kanyang silid, hindi na suot ang kanyang karaniwang pambahay, kundi isang matikas na bestida. May apoy sa kanyang mga mata, isang apoy na pamilyar kay Catherine, ang apoy ng isang reynang handang ipagtanggol ang kanyang kaharian. Narinig ko ang tungkol kay Vargas. Sabi niya kay John isang umaga sa almusal, "Huwag kang magkakamali, anak. Ang ahas na yon ay hindi nagbibiro. Kailangan mong unahin ito." Tumingin siya ng makahulugan kay Catherine at Zoe. "Kalimutan mo muna ang mga walang kabuluhang bagay na ito. Ang pamilya ay makakapaghintay. Ang imperyong itinayo ng iyong ama, hindi." Ang mga salita ay parang lason na muling kumalat sa hangin. Ang gabi ng pagtatanghal, sa eskwelahan ni Zoe ay dumating. Si Zoe, suot ang kanyang costume na paru-paro, ay sabik na sabik. Buong linggo niya itong pinraktis. Si John ay nangakong darating. Ngunit sa oras ng hapunan, 1 oras bago ang palabas, ang tensyon sa bahay ay halos masasalat. Si John ay nakaupo sa hapagkainan, ngunit ang kanyang atensyon ay nasa kanyang cellphone na nakatago sa ilalim ng mesa. "Daddy, I will be the lead butterfly." Masayang kwento ni Zoe. "I have a solo part, kakantahin ko po yung Twinkle Twinkle Little Star mag-isa." "That's nice, princess." Sagot ni John, ang mga mata ay hindi umaalis sa screen. "And mommy helped me with my wings, see, they have glitters." Tugon ni John habang mabilis na nagtatype. "And then, after my song, we will all dance together. You have to watch me, Daddy. You have to watch my solo part." Sa pagpupumilit ni Zoe at sa stress na dulot ng isang email na naglalaman ng masamang balita, isang bagay ang pumutok sa loob ni John. Ibinagsak niya ang kanyang cellphone sa mesa. "Zoe, can you please be quiet for a minute?" Sigaw niya, ang boses ay malakas at puno ng iritasyon. "Daddy is doing something important." Ang buong silid kainan ay biglang nabalot ng isang nakabibinging katahimikan.
Napahinto si Zoe sa pagkain. Ang kinang sa kanyang mga mata ay biglang nawala. Dahan-dahan ibinaba niya ang kanyang tinidor. Ang kanyang mga labi ay nagsimulang manginig. Tumingin siya sa kanyang ama, hindi na may pagkasabik kundi may isang takot na matagal nang hindi nakikita ni Catherine. Napatayo si Catherine, ang puso niya ay parang pinipiga. John! Noon lamang napagtanto ni John ang kanyang ginawa. Tiningnan niya ang nanginginig na anyo ng kanyang anak, ang takot sa mga mata nito, ang pagkain na hindi na nito ginagalaw. Ang eksena ay isang multo mula sa nakaraan, isang bangungot na akala niya ay tapos na. Zoe? I'm sorry, Princess. Daddy didn't mean to. Ngunit huli na. Ang pinsala ay nagawa na. Nang gabing iyon, pagkatapos ihatid si Zoe sa eskwelahan, kasama ang isang Catherine na pilit na ngumingiti, pumasok si Catherine sa opisina ni John. Nakaupo ito sa dilim na katingin sa mga kumikinang na numero sa kanyang computer screen, ang mga numero na sumisimbolo sa kanyang kaharian, ang mga numero na muling sumisira sa kanyang tahanan. Hindi siya umiyak, hindi siya sumigaw. Tumayo lamang siya sa may pinto. Ang kanyang anino ay mahabang gumuguhit sa sahig. Ang kanyang boses, nang siya'y magsalita, ay kalmado, ngunit may bigat na parang isang bato. Nagsisimula na naman ba tayo ulit, John? Ang tanong ni Catherine ay nanatiling nakabitin sa madilim na hangin ng opisina, mas mabigat kaysa sa isang akusasyon. Ito ay isang salamin na itinaas sa harap ni John at ang nakita niya ay ang refleksyon ng isang lalaking pinangakuan niyang hindi na siya magiging muli. Pinatay niya ang monitor ng computer. Sa dilim, mas malinaw niyang nakita ang mga bagay-bagay. Tumingin siya sa maliit na picture frame sa kanyang mesa. Isang larawan nilang tatlo nakuha sa parke noong nakaraang buwan. Lahat sila ay tumatawa. May mantsa ng ice cream sa mukha ni Zoe. Napakabilis. Napakabilis bumalik ng mga anino. Hindi ko alam. Mahinang sagot niya puno ng pag-amin. Catherine, kinakain ako ng problemang ito. Lahat ng pinaghirapan ni Papa, lahat ng itinayo ko, pwedeng mawala sa isang iglap. At tayo? Tanong ni Catherine. Pwede rin ba tayong mawala sa isang iglap? Ang tanong na yon ay sumaksak sa puso ni John. Iyon ang gumising sa kanya. Kinabukasan sinubukan niyang bumawi. Umuwi siya ng maaga para sa hapunan. Ngunit ang kanyang katawan ay naroon habang ang kanyang isip ay lumilipad sa mga boardroom at stock market. Nakikita ito ni Catherine. Nakikita ito ni Zoe. Samantala, si Doña Imelda ay kumikilos na parang isang general sa digmaan. Ginamit niya ang kanyang mga lumang koneksyon, tinawagan ang mga kaibigang board member at nag-ayos ng mga pribadong hapunan para kay John, kasama ang mga makapangyarihang tao sa industriya. Kailangan mong ipakita sa kanila na ikaw pa rin ang Leon, John, sabi niya isang hapon. Hindi isang maamong tupa na naglalaro sa bahay. Ang takot ang nagpapatakbo sa mundong ito, hindi ang mga drawing sa refrigerator. Si Catherine sa kabilang dako ay nakaramdam ng isang pamilyar na pakiramdam ng kawalan ng magawa. Nakikita niyang unti-unting hinihila pabalik ang kanyang asawa sa madilim na bersyon nito at ang mga lumang takot ay nagsimulang bumalik. Paano kung ito na talaga ang katapusan? Paano kung ang ilang buwan ng kaligayahan ay isa lamang panandaliang pahinga? Sa kanyang pag-aalala, ginawa niya ang isang bagay na hindi niya inakala. Nagmaneho siya papunta sa eskwelahan ni Rosa. Hinintay niya itong matapos sa kanyang trabaho bilang school janitor sa isang maliit na tindahan sa labas ng eskwelahan. Habang umiinom ng bottled water, ikinuwento ni Catherine ang lahat. Hindi siya humihingi ng payo kung paano ayusin ang problema sa kumpanya. Ang hinahanap niya ay lakas. Natatakot ako, Rosa. Sabi niya, natatakot akong bumalik kami sa dati. Tiningnan siya ni Rosa, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa na nagmumula sa sarili niyang mga pinagdaanan. Senyora Catherine,
Noong namatay ang asawa ko, iniwan niya kami na may malaking utang. May mga araw na hindi ko alam kung saan kukuha ng pangkain. Akala ko, katapusan na ng mundo. Huminto siya sandali. Pero isang araw, habang tinitingnan ko sina Leo at Mia na naglalaro, kahit na gutom kami masaya sila. Natawa sila sa isang butiki sa pader. Doon ko naintindihan. Tumingin si Rosa kay Catherine. Ang bagyo sinusubok nito kung gaano katibay ang ugat ng puno, hindi ang mga sanga. Ang pera ang bahay ang kumpanya. Mga sanga lang po yan. Pwedeng maputol. Pero ang pamilya ang pagmamahal. Yan po ang ugat. Hanggat matibay ang ugat, kahit gaano kalakas ang bagyo, tutubo at tutubo ulit ang mga sanga. Ang mga simpleng salitang iyon ay tumama kay Catherine nang may kakaibang bigat. Oo, natatakot siyang mawala ang kanilang yaman. Ngunit ang mas kinatatakutan niya ay ang muling pagkawala ng kanilang pamilya. At napagtanto niya hindi siya dapat matakot. Dapat siyang lumaban. Isang matapang na ideya ang nabuo sa kanyang isip. Hindi niya lalabanan si John. Lalabanan niya ang kadiliman na bumabalot dito. Nang gabing iyon, imbes na hintayin si John sa bahay, isinama niya si Zoe. Nagluto sila ng paboritong pagkain ni John, adobong manok, at inilagay sa mga lunchbox. Kumuha si Zoe ng isang piraso ng papel at gumuhit ng isang malaking puso. Sa loob nito, isinulat niya sa kanyang pasusulat pa lang na mga letra, "We love you, Daddy. Please eat your dinner." Dumating sila sa nagtataasang gusali ng Deltiero Corp. Ang mga gwardiya ay nagulat nang makita ang mag-ina. Pagpasok nila sa opisina ni John, nakita nila itong nakasubsob sa mga papeles. Ang muka ay pagod at guhit-guhit ng stress. Catherine, Zoe. Anong ginagawa ninyo rito? Gulat na tanong ni John. Hindi sumagot si Catherine. Ngumiti lang siya. Inilabas ni Zoe ang kanyang drawing at ipinatong sa ibabaw ng mga papeles ni John. "We brought you dinner, Daddy," sabi ng bata. Inilapag ni Catherine ang mga baunan sa mesa. "Hindi ka namin pinipilit umuwi." Sabi niya, "Ang boses ay malambing. Kaya dinala na lang namin ang bahay dito sa'yo." Naupo sila roon sa sahig ng malamig na opisina at kumain mula sa mga plastik na baunan. Sa loob ng 30 minutong yon ang opisina ng CEO ay naging isang tahanan. Ngunit ang digmaan ay hindi pa tapos. Kinaumagahan hinarap ni Doña Imelda si Catherine sa sala. Ang mukha ng matanda ay puno ng pagkadismaya. "Narinig ko ang ginawa mo kagabi," sabi niya. "Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Catherine, ginugulo mo siya sa gitna ng isang digmaan. Pinapahina mo siya sa mga drama ninyo." Sa pagkakataong ito, hindi yumuko si Catherine. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang biyenan. Ang kanyang boses ay kalmado, walang galit, ngunit puno ng isang hindi matitinag na lakas. "Hindi, Ina," sabi niya. "Hindi ko siya pinapahina. Pinapaalala ko sa kanya kung bakit kailangan niyang maging malakas. Hindi siya lumalaban para sa isang gusali o para sa mga numero sa stock market. Lumalaban siya para sa atin. At hinding-hindi ko hahayaang makalimutan niya yon." Napanganga si Doña Imelda. Sa harap niya ay hindi na ang takot na manugang kundi isang reyna na ipinaglalaban ang sarili niyang kaharian. Kinabukasan ng araw ng mahalagang board meeting, ang araw na magpapasya sa kapalaran ng kumpanya. Nagsuot si John ng kanyang pinakamahal na suit, ang kanyang battle armor. Bago umalis, hinalikan niya si Catherine at Zoe. "Wish me luck," sabi niya. "Hindi mo kailangan ng swerte," sagot ni Catherine. "Kailangan mo lang alalahanin kung sino ka." Habang nasa loob ng kanyang kotse, papunta sa gusali, kung saan gaganapin ang pagpupulong, binuksan ni John ang kanyang briefcase para kunin ang ilang papeles. Ngunit ang unang nahawakan niya ay ang papel na may drawing ni Zoe. Tinitigan niya ang malaking puso at ang mga salitang, "We love you, Daddy." Huminto ang sasakyan sa harap ng gusali.
Ang kanyang mga abogado at executive ay naghihintay na sa lobby. Ito na ang sandali ng katotohanan. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Ang kanyang mga daliri ay automatikong nag-dial sa numero ng kanyang abogado. Ngunit bago pa niya pindutin ang call, huminto siya. Binura niya ang numero at nag-dial siya ng iba. Sumagot ito sa unang ring. "Catherine, John, nariyan ka na ba? Magsisimula na ba?" "Hindi pa." Sagot niya. Ang boses ay biglang naging kalmado. "Gusto ko lang sabihin, uuwi ako para sa hapunan mamaya." Isang saglit na katahimikan. Ano man ang mangyari ngayon, pagpapatuloy niya panalo man o talo, uuwi ako. Dahil doon ako nararapat. Dahil iyon ang tunay na tagumpay. "Naghihintay kami." Sagot ni Catherine. Ang boses ay nanginginig sa emosyon. Ibinaba ni John ang tawag. Huminga siya ng malalim. Kinuha niya ang kanyang briefcase at ang drawing ni Zoe. At may isang bagong uri ng lakas, isang lakas na hindi nagmumula sa pera o kapangyarihan. Lumabas siya ng sasakyan upang harapin ang pinakamalaking laban ng kanyang karera. Ang boardroom ay parang isang arena. Ang hangin ay mabigat sa tensyon, amoy ng mamahaling pabango at takot. Sa isang dulo ng mahabang mesa ay si John at sa kabilang dulo ay si Ricardo Vargas at ang kanyang pangkat. Ang mga mukha ay parang mga buwitreng naghihintay sa kanilang biktima. Tumagal ng 4 na oras ang pagpupulong. 4 na oras ng mga numero, argumento, banta at negosasyon. Sa buong panahong iyon, ang drawing ni Zoe ay nakatago sa loob ng kanyang coat pocket malapit sa kanyang puso. Sa tuwing nararamdaman niyang bumabalik ang dati niyang pagka-agresibo, ang dati niyang pagnanais na durugin ang kalaban, anuman ang mangyari, tahimik niyang kinakapa ang papel. Naaalala niya ang pangako niya. Nang sa wakas ay lumabas si John sa silid, ang kanyang mga abogado ay nakapaligid sa kanya. Ang mga muka ay magkahalong pagkadismaya at paggalang. Hindi ito isang malinis na panalo. Hindi rin ito isang ganap na pagkatalo. "Ginawa mo ang kailangan mong gawin, John," sabi ni Martinez. Tinapik siya sa balikat. Tumango si John. Ang pakiramdam sa kanyang dibdib ay hindi tagumpay, hindi rin kabiguan. Ito ay kapayapaan. Nang dumating siya sa mansyon dapit hapon na, ang ilaw mula sa loob ay nagbibigay ng isang mainit at kaakit-akit na sinag. Pagpasok niya, sinalubong siya ng amoy ng nilulutong pagkain. Sa sala naghihintay silang lahat. Si Catherine, si Zoe, at maging si Doña Imelda. Ang kanilang mga mukha ay puno ng tanong. Inilapag ni John ang kanyang briefcase. Tiningnan niya sila isa-isa. "Anong nangyari, anak?" basag ni Doña Imelda sa katahimikan. Humugot ng malalim na hininga si John. "Para mailigtas ang kumpanya, kinailangan kong pakawalan ang isang bahagi nito." Tumingin siya sa kanyang inahanda na sa inaasahan niyang galit. "Ibinenta ko ang Del Tierro Manufacturing, ang unang kumpanyang itinayo ni Papa." Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang Del Tierro Manufacturing ay hindi lamang isang negosyo. Ito ang simbolo ng kanilang pamilya, ang pundasyon ng kanilang yaman. Ang John ng nakaraan ay mas gugustuhing mamatay kaysa pakawalan yon. "Ipinagpalit mo ang pamana ng iyong ama." Ang boses ni Doña Imelda ay nanginginig hindi sa galit, kundi sa hindi makapaniwalang pagtatanong. "Opo, Ina," matatag na sagot ni John. "Ipinagpalit ko ang isang gusali para sa isang tahanan. Ipinagpalit ko ang nakaraan para sa ating kinabukasan." Tumingin si Doña Imelda sa kanyang anak. Nakita niya ang pagod sa mga mata nito, ngunit wala na ang galit, wala na ang pagkabalisa. Ang nakita niya ay isang kapayapaang hindi niya pa nakikita rito kailanman. Tumingin siya kay Catherine na nakatayo sa tabi ni John, hindi sa likod, kundi sa tabi. At tumingin siya kay Zoe na lumapit at hinawakan ng kamay ng kanyang ama na parang sinasabing, "Okay lang, Daddy."
nandito kami. Sa sandaling iyon, isang bagay ang nabasag sa loob ng matandang babae. Ang pader ng pagmamataas at tradisyon na matagal niyang itinayo ay gumuho. Ang takot na mawala ang kanilang pangalan at yaman ay napalitan ng isang mas malalim na takot. Ang takot na mawala ang pamilyang nasa harap niya. Dahan-dahan siyang tumayo. Lumapit siya kay John. Ang lahat ay naghihintay ng kanyang paghuhusga. Itinaas niya ang kanyang kamay at sa halip na isang sampal, isang marahan at nanginginig na haplos ang dumapo sa pisngi ng kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Ang Deltiero ay isang pangalan ng pamilya. Sabi niya ang boses ay basag. Hindi isang pangalan ng kumpanya. Tumingin siya sa kanilang lahat. Iniligtas mo ang pamilya, John. At iyan ang pinakamahalaga. Niyakap niya ang kanyang anak, isang yakap na puno ng mga taon ng hindi na ipakitang pagmamahal at sa wakas ay natagpo ang pag-unawa. Sumama sa yakap si Catherine at Zoe bumubuo ng isang bilog sa gitna ng sala. Sa unang pagkakataon, ang apat na sulok ng pamilya Deltiero ay tunay na nagkadugtong. 6 na buwan makalipas, isang maaraw na Sabado sa isang pampublikong parke. Ang hangin ay puno ng tawanan ng mga bata. Sa isang picnic blanket na nakalatag sa damuhan, isang masayang grupo ang naghahanda ng kanilang tanghalian. Si John na nakasuot ng shorts at t-shirt ay tinuturuan si Leo kung paano magpalipad ng saranggola. Kailangan mong hintayin ang tamang ihip ng hangin, Leo. Pasensya lang. Si Catherine at Rosa ay magkatabing nag-aayos ng mga sandwich nagtatawanan na parang matagal nang magkakilala. Si Mia at Zoe naman ay naghahabulan sa paligid ng puno. Ang kanilang mga boses ay sumasabay sa huni ng mga ibon. Ang Deltiero Corp ay mas maliit na ngayon, ngunit mas matatag. Si John ay mas madalas nang nasa bahay kaysa sa opisina. Si Doña Imelda ay sumasama na ngayon sa mga linggo ng pamilya, nagdadala ng kanyang sikat na paella. At sa unang pagkakataon, tinuruan si Catherine kung paano ito lutuin. Hinawakan ni John ang kamay ni Catherine habang pinapanood nila ang mga bata. Ang saranggola ni Leo sa tulong ng hangin ay sa wakas ay lumipad ng mataas isang makulay na tuldok sa asul na kalangitan. Masaya ka ba? Tanong ni Catherine. Tumingin si John sa kanya pagkatapos ay sa pamilyang nabuo nila, isang pamilyang hindi perpekto, isang pamilyang may mga pilat, ngunit isang pamilyang buo. Ngumiti siya, isang ngiting nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Masaya, Catherine. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, nararamdaman kong mayaman ako. Ang kanilang kayamanan ay hindi na nasusukat sa mga gusali o sa stock market, kundi sa mga sandaling tulad nito sa ilalim ng sikat ng araw, sa gitna ng tawanan na may mga kamay na magkakahawak. Ang pundasyon ng kanilang pamilya ay hindi nagawa sa ginto, kundi sa isang bagay na mas matibay pagmamahal na sinubok ng panahon. At iyon ay isang imperyong hindi kayang sirain ng sino mang karibal o ng anumang bagyo.